Uy, Richard! Oh. Sa'yo ba yung new vehicle na nakapark sa labas? Push. Ganda. Ayun. Sa pinsan ko yun. Nag-abroad. Ngayon, ituloy ko na lang daw. Tapos, yung naidaw niya, bayaran ko na lang daw when able. Ayos yun na. Swerte mo naman dun, Chard. Si Kuya Richard, swerte. Pero yung hihingi sa atin ng payong kapatid, malas. Bakit? Bakit? Kasi ba naman, yung tsuhin daw nung humihingi sa atin ng payo, ginamit yung pangalan niya para makautang ng loan sa bangko. Yun Pambayad din ng lang. kotse para kay Problema Kuya yan. Richard, di ba? Ang kaso, namatay last year yung tsuhin niya. Tapos yung kinakasama nung tsuhin niya, hindi nagmabayad ng monthly amortization. Kaya ang ending, wala. Siya nagbabayad, di ba? Bakit hindi na lang nila ipahatak? Di ba? Yun Ito naman, tinasira na naman yung credit standing niya. Oo nga, no? 1 point. Tama ka. Ano bang dapat na gawin dyan? Ano bang wais na solusyon? Tanong natin kay Ate Pia. Tanong natin, Ate Pia. Ate Pia, ano po bang dapat gawin? So, ngayon gusto kong samahan niyo ako na i-welcome natin si Melissa. Hello, Melissa. Anyway, Melissa, tell us why you came here. Ito na po yung problema, Ate Pia. Kasi po nung June 21st po ng last year, 2024, Okay. yung nag-udyok po sa akin na kumuha ng car loan is yung tito ko po. So, naghingi po siya ng favor sa akin na kumuha po ng sasakyan under my name. Pero siya po yung magbabayad and siya din po yung everything. So, magda-down payment, magbabayad. Yes, sila po. So, ang nangyari, binabayaran man po nila simula nung kinuha yung sasakyan. And sad to say po, namatay po siya nung November 9. Unfortunately, yun nga po yung problema. Yung sasakyan po is siya po yung nagbabayad. And hindi ko naman po masalo yung pagbabayad po dun sa sasakyan buwanan kasi it's 17,000 po per month and medyo mabigat din po siya. So, ang nangyari po is nakausap ko po yung kanyang live-in partner niya po. So, tinanong ko po siya kung ano po yung plan natin dun sa sasakyan. Sabi po niya na itutuloy na daw po niya yung sasakyan. So, hindi ko po kinuha yung sasakyan, pinabayaan ko na po sa kanya. And meron din po siyang pinapapirmahan sa akin na kontrata. So, yung kontrata na po yun is the contract between us na kasulatan po na sila yung nagbayad ng sasakyan and sila din po yung nagda-down payment. Okay. So, hindi ko po pinirmahan yun kasi ang gusto niya pong makuha is the deed of sale na po agad sa akin. So, pirmahan ko na daw po yung deed of sale na ginawa po nila. Ang sinabi ko po ay gagawa po ako ng sarili kong kontrata na usapan natin na mas detailed po yung nakalagay, which is gumawa po ako, nagsulat po ako, and sinan ko po sa kanya. Wala pong reply at all. Sabi po niya, papakita niya daw po sa attorney nila and wala na pong usapan after that. So, dumating na po itong December 21st, which is the due date po ng sasakyan. Ang nangyari po ay, tinatry ko po siyang i-reach out. Hindi na po siya sumasagot. Nag-try po akong tawagan yung cellphone number niya, pero cannot be reached na po. Tinry ko pong patawagan sa kamag-anak po namin. Na-reach out naman po siya, ang kaso, pamangkin niya po yung nakasagot. And sabi po nung pamangkin niya na, wala si tita dito. To add po sa story po pala, ako din po yung nagbayad nung sa sasakyan ng November. So sa buwan po ng November kasi hindi na po sila nakabayad since namatay nga po si tita ng November. Ako na po yung nagbayad ng 1 buwan dun sa sasakyan kasi sabi po ni tita, malaki yung expense namin sa ospital, bayaran mo muna. So sabi ko, sige, gagawa po ako ng paraan. Dumating po yung December 26, nag-send po ako ng demand letter kay tita. Wala po akong magawa kasi nasa kanila yung sakyan and wala pa po akong action na ginagawa as of now po. And hindi ko rin po alam kung ano pong gagawin next po. Alam mo, medyo common yung situation mo. And madalas nangyayari yan, of course, kung may personal relationship ka, yun nga, katulad mo, tito, minsan kapatid, nanay. So, I will start and end with this message. Ingat po kayo kung uutang kayo para sa ibang tao. So, the next option there is talagang magbayad siya. So, ano yung basis mo na singilin mo siya? Do you have anything in writing sa inyo? Right now po, wala po kasi From the start, walang... Opo, yung sinend ko nga po sa kanya na contract po namin, hindi na po napirmahan. The time na yung uncle mo ay buhay pa, verbal lang yung agreement yes nyo. Po. Oo. Opo. So, questions for the lawyers. Pag ganun ba na verbal agreement, meron bang laban yon kahit na wala sa kasulatan
para ebidensya niya na may utang ito sa akin. And in this particular case, talaga namang nandoon ang kotse. So a verbal contract is actually valid and binding as between the parties. However, we do have the statute of frauds, so it makes it unenforceable as to other parties. Okay. Number 1, binding yan between the parties ang verbal contract, which means yung contract mo with your uncle, verbally, it exists. Ma-enforce mo ba yon sa third party? Sabi, hindi. Because the statute of fraud says, it is unenforceable kung wala ka in writing. Kasama ba dyan si Nancy? Third party ba siya? In this case, she has interest. Right now, she's already a possessor. So before, she may be a third party, but right now, she's already a possessor. So she becomes a party in interest already. So ano ngayon ang recourse ni Isa? It's also an exception to the statute of frauds, which is if there's already partial execution of the contract. And in this case, may partial execution. May proof ka ngayon, di ba? Mapapakita mo na yan na, ba't niya ako binabayaran? Ano to? Regalo niya sa akin? Of course not. Ito ay, yung amount na yon is eksaktong yun yung hinuhulugan. So, mabubuo mo ngayon yung kwento. Ang hahabulin kung tutuusin ni Isa is yung estate ng uncle niya. Ang estate is yung, di ba, namatay na yung tao. So, pag namatay yung tao, merong imaginary na legal entity, ang tawag doon, the estate of that person. Na dyan mo ngayon sisingilin yung mga utang ng taong yon. Ang magmamana ng estate ay ang kanyang mga eridero, which is yung mga anak niya. Would you know kung may ari-arian ang uncle mo? Meron po. Like what? Bahay? Opo, ganon? bahay. Siguro yun ang pwede mo talagang anuhin kay tita. Maybe I'll go straight to the point. Nahihirapan kang i-contact siya. So, our team, our staff can assist her na makontak natin si Nancy and ma-explain lang na wag mong takbuhan to because this is a legal obligation, di ba? And so, isettle natin to sa magandang paraan, ang tawag doon amicable settlement, out of court. Kasi pag hindi, pupunta rin to sa court, siya din naman ang masistress out. It can be a small claims. She can also actually file a criminal case, which will make it more tedious and mas may weight yung ating case if it's criminal, which is estafa in this case. Because hawak in possession ang taong ito ng sasakyan na wala siyang karapatan na hawakan yun. Kumbaga napunta lang sa kanya yon dahil yung uncle na may maayos na usapan namatay. So ngayon, she's holding that car na hindi naman siya ang may karapatan sa kotse, no? Okay, kaya mag-ingat kayo sa estafa, ha? Para medyo matauhan naman si Tita Nancy na seryoso to. Huwag mong talikuran itong mga responsibilities. Yes, tsaka yung pino-worry ko din po, Ate Pia, is yun nga, if dumating sa worst case scenario, yung pangalan ko nga po yung I know, masisira exactly. sa financing. It's good that you came to us to ask for advice, and I hope, as we always, ang gusto lang naman natin na yung tulong na mabibigay namin sa'yo is mapapakinabangan din ng mga ibang viewers natin kasi hindi kakaiba din yung sitwasyon mo. So again, uulitin ko, bagamat gusto nyo makatulong, mag-ingat po na inaako nyo ang utang ng ibang tao kasi kayo ang hahabulin nun. Even assuming na buhay pa yung uncle mo, God rest his soul, tapos hindi siya nagbayad, ikaw ang hahabulin. Tapos lahat ng kinikita mo, mapupunta dun sa, para lang pag-ingatan mo yung pangalan mo, na pinagkaingatan mo naman talaga all this time. Opo. Pero thank goodness po na meron po yung show niyo po na malalapitan po ng maraming tao to get advice po and makakatulong din po kayo talaga sa maraming tao. Maraming salamat po, Ate Pia. And also to our lawyers po, maraming salamat po sa It's our pleasure. And what I wanted to, again, assure you of is even after the show, tuloy-tuloy tayong tutulong sa'yo. Yan na si Kuya Larry. He'll go with you, but most likely one of our lawyers will have to attend kasi legal na yung usapan. So we'll meet with Nancy and try to settle this. God bless you. Thank you po, Ate Pia. Huwag kayong aalis. Babalik ang... Sinamahan si Melissa ng Cayetano in action with Boy Abunda para personal na makausap ang kanyang tiyahin. Hinarap naman siya nito at bilang pag-alala sa kahalagahan ng kotse sa yumaong tiyuhin ni Melissa, nagkasundo sila na patuloy na babayaran ang car loan sa halip na hayaan itong maremata. Napag-usapan po namin ni Tita, itutuloy na yung sasakyan sa pagbabayad ng sasakyan at magkakaroon po kami ng separate contract na malalagay po doon lahat ng aming napag-usapan para clear po lahat at wala na pong maging gulo in the future at maresolba na rin po ang problema tungkol po sa sasakyan.
Hangad ng programa na patuloy na magsilbing tulay para sa mga pamilya na nahaharap sa di pagkakaunawaan para makahanap ng kapayapaan at pagkakasundo. Pinagpapasalamat ko po sa CIA na ako po ay sobrang thankful at pili po ako at natulungan po ako ng show na ito. At ang panawagan ko lang po kay Senator Alan at Senator Pia na patuloy na tumulong po sa mga tao at wag po sanang mapagod na magbigay ng tulong sa iba. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.